As we welcome you, Holy Spirit. Sumpayin po natin ang Panginoon sa gabi ito. Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit.
Drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Come, Holy Spirit. Come, Holy Spirit, follow me down. I need your anointing, come in your power, Holy Spirit. I love you, Holy Spirit. You're captivating my soul. And every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hand. Drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hand. Drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I worship you. I worship you in spirit and in truth. I worship you in spirit and in truth. So Lord, we worship you. Sabi mo sa awiting ito, still, mananatili. Na kahit anumang pong bagyo ang dumating sa buhay natin, tayo po'y mananatili sa ating Panginoon. Hallelujah. Under your wings, cover me within your mighty
presensya ng ating Panginoon. Praise God. Tinatawagan daw po si Brother Ray para po sa testimony. Mayroon lang po akong ano. Hello, hello. Mayroon lang po akong ipapatuto. Ito po ay may katotohanan. Kasi hindi naman tayo pwede magkatuto ng kasinungalingan. Ito po ay nangyari sa buhay ko. Tungkol ko sa karamdaman ko. Halos 2 taon ko akong nagme-maintenance ng gamot. Sino nga po ang nagme-maintenance dito? Taas po ang kamay. Huwag na po mahiya. Mayroon pala akong katulad din nila nagme-maintenance. Sa totoo lang po, halos 2 taon po akong umiinom ng mga gamot. Pero dumaan muna ako sa mga pagsusuri ng doktor doon sa St. Luke's. At alam mo naman ang gastusan sa St. Luke's, medyo malaki-laki. Pati yung mga ultrasound pa na dumaan, yung parang mga laboratory, mayroon pang tinatawag na parang cystomology na tawag ko, parang CT scan. Nakakapit po. At nagkaroon po ng mga findings sa katawan ko. Kasi kaya ako napatakbo ron. Hindi ako kontento sa nararamdaman ko. Sumasakit ko lagi yung tiyang ko, yung kidney ko. Sa madaling salita po, lahat po ng parte ng katawan ko, halos 4 na parte. Yung sa bituka po, nagkaroon ng 2 bukol. Yung nakapalukot na ganun, kabila sa large intestine po. Tapos mayroon pa po akong sintomas ng prostate, sa kidney, at high blood pa ako. Sa dami po ng gamot na iniinom ko, yung garapon ko halos mapuno sa dami ng gamot. Kasama na po yung gamot sa high blood. At yun po ay sa tuwing matutulog po ako sa gabi, lagi po akong umiihi. Halos hindi po ako nakakatulog. Doon po ako nahihirapan sa ganung sitwasyon. Gabi-gabi po yun. Pagkatulog ko po, maya-maya babangon ako. Halos mga 9 na beses nababangon ka sa gabi. At ang ihi ko po noon, halos mapuno yung weekends. Halos kalahati ka lang yung dami ng ihi na nailalabas. Kaya pakiramdam ko noon, parang hinang-hina ako, puyat ako lagi. At yun po nangyari sa akin. Tapos nung bumalik ako sa doktor, at pinag-aralan nga yung x-ray ng bituka ko, sabi sa akin, babayopsi daw ako. Natakot na ako, mula nun din ako bumalik. Kasi kukunan daw para maalaman kung cancerous o ano. Hindi na po ako nagbalik nun kasi ang pinatatakutan ko ron yung gastos pa to. Kasi St. Luke's yun Ayan. Sa pakikinig ko po ng salita ng Diyos, kasi nangyari yan mula nung manggaling ako sa Canada. Pag-uwi ko, marami na pala ako nararamdaman. Yun. Kaya sa pakikinig ko po ng salita ng Diyos, tulad po nito, sa ginagawa natin,
sumasama sa isang gawain, panambahan. Yun po, unti-unti pong nabuo yung pananampalataya ko. Na dati po, mananampalataya rin po ako. Kaya lang, mas nalinawan po ako nung magbalik nga ako galing Canada. At sa pangangaral nga ni Pastor Rodel at sa Tina Bishop, unti-unti po na nabuo yung pananampalataya ko. Tulad nga po ng sinasabi madalas, naririnig natin na ang Panginoon ay pinako sa krus at pinalo na nagkaroon ng lakay na 39 na lakay. At yun po pinaniwalaan ko na dahil sa lakay na namatamong Panginoon, ang lahat ay gumaling na. Kung sino man sumampalataya sa salita na yun, sa dinanas ng Panginoon, tayo po ay gagaling. Kaya yun po ay pinaniwalaan ko yung mga salita na yun. Hanggang sa naramdaman ko na lamang ko na unti-unti po akong gumaling. Nung ano lang po, nung naramdaman ko itong February lang po. Itong nakaraang February. Yun, naramdaman ko po unti-unti kagalingan. At yung gamot na halos kalahating garapon, iniwan ko na po, pati yung gamot sa high blood. Kasi ano yun araw-araw talaga sa high blood. Tumataas ang BP ko. Tinigil ko na po yun. At pinanampalatayaan ko na po ang salita ng Diyos. Bukod doon po, dinadaan ko rin po sa panalangin. Nilolorot ko rin po sa Panginoon. Hindi lang po sa pakikinig at talagang sinasagawa ko po ang dapat gawin. So sumama po ako sa Panginoon na pagalingin ako sa karamdaman ko. Kaya ako nagpapasalamat po sa Panginoon sapagkat tinugon niya ang panalangin ko. Kaya kung tutularan niyo po ako, maniwala po kayo sa salita ng Diyos. At siya po ang magpapagaling at hindi po yung gamot na iniinom natin. Siya pa rin po maaring ginagamit lang ng mga gamot para sa pakiramdam natin gumaling tayo. Pero higit pa rin ang Panginoon na siya talaga magpapagaling. At binitawan ko na po yung mga gamot na yun dahil sa paniniwala ko po at talagang pinanindigan ko na po na hindi ko na babalikan yung mga gamot na yun. Kasi unang-una, magastos talaga ang maintenance. Kaya purihin ang Diyos sapagkat nakalaya na ako dun sa karamdaman ko. Mayroon nga pala akong sorpresa pa sa mga bata. Tutuwala ako, ang dami rin sa mga bata. Baka mayroong ano dyan, nakakabisa ng baka mayroong alam dyan na verse o ano man, memory verse. Bataan sa mga bata. May fail nyo. Kasi natutuwa ako sa mga bata. Chelsea ikaw. Chelsea ikaw. Pwede na rin sa matanda. Kung mayroon. Kung sino yung mabilisan lang, dalawa, at isang daan. Para mabilis. Kasi hindi na ako bumibili ng gamot, kaya dito ko na Princess Mary. Memory. sige, mabilisan. Isang bata, isang matanda. 100 bawat isa. Sige, lalabas ko ngayon. Memory verse daw. Ikaw. Kahit maiksi, mahaba, walang problema. Basta ang importante. Ito o siya.
May blessing. May blessing yung... Memory verse po. Sino? Basta sa harap. Sige. Tanong ko kung sino po memory verse. 2 Corinthians 5:17. If anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone, the new has come. Amen! Amen! Thank you, Lord. Totoo po ito. Sino pa yung isa? Mga bata. Yung matanda na. Ako pa meron mahaba. Matanda yun. Pero hindi pa matanda ito. Mahaba si sister. Habang mahaba po ito ah. Exodus 40:40, the Lord will fight for you. Blessing yan, blessing. Ayun lang po. Nasa sa inyo na po yun. Kung gagayahin ko po. Iniwan ko yung mga gamot ko. Kalahating ano yun. Kalahating karapon. Kaya nasa sa atin po. Ang nabuo pa na ng palatayan mo. Maaaring magawa nyo rin po yun. Yun lang po. Salamat. Praise God! Hallelujah! Praise God! Sige, tumayo nga po tayo. Ang dami na po yun eh. Kamayan mo yung 5 tao at sabihin mo sa mga kamayan mo, ikaw ay pinagpala. Ikaw ay pinagpala. Kala ka. You are blessed. You ay pinagpala. Dara, you are blessed. You are blessed. Sila po. Ang sabi po nung awit, ito ang ginawit natin kanina, handa na po ba kayo makinig? Handa na po ba kayo makinig? Ang sabi nung awit kanina, find rest, my soul, in Christ alone. Sabihin nga natin ulit, find rest, my soul, in Christ alone. Pero po tayo magpo-focus rin sa salitang rest. Sabihin mo nga, rest. Rest. Ano po sa Tagalog yun? Kapahingahan. Pahinga. Kapahingahan. Praise God. Ito po ay unang nangyari sa Biblia, sa Genesis. Pagkatapos ng 6 na araw, ang Diyos ay nagpahinga. 6 na araw po niyang ginawa ang langit at lupa. Ang huli po niyang nilikha ay ikaw at ako, tao. Ang tao po ang panghuli niyang nilikha. At ang Diyos ay tuwang-tuwa sa tao. At pagkatapos ang sabi ron, at ang Diyos ay nagpahinga. At yung araw, yung ika-7 araw, ito kanyang binasbasan at tinawag niya itong Sabat, pamamahinga. On the 7th day, God took the rest. Sabihin mo nga sa gabing ito, Jesus Christ is my Sabbath. Ang tao po ay mapapagal. Ang tao po ay mapapagod. Nakapapagod po ang buhay sa ibabaw ng lupa. Agree po ba kayo roon? Nakakapagod po. At kailangan ng tao ang kapahingahan. Kaya ang tao po, kapag po wala sa Kanya, ang Panginoong Kristo, siya po ay mapapagal. Ano po ba yung salitang nakapapagal? Nakakapagod. Nakakapagod ang buhay kapag wala si Kristo. Ulitin ko po. Ang buhay ay nakapapagod kapag wala si Jesus sa ating buhay.
Kaya ang kanya pong panawagan ay ganito, kayong lahat ng nangapapagal. That alone, yun po lamang indikasyon na ang tao po ay napapagal. Kaya ng Diyos. Dahil si Jesus po ang manlilikha. Sa pasimula, ang kanya pong pangalan ay salita. At lahat po ng nalikha ay sa pamamagitan ng salita. Si Jesus po yun. Nung hindi pa siya nagkakatawang tao, ang kanyang pangalan ay salita. Kaya kailangan po ninyo ng salita ng Diyos. Kailangan ko po ng salita ng Diyos. Ito po ay kahustuhan ng ating pagiging tao dito sa ibabaw ng lupa. Kaya kung kayo po ay mayroong Biblia, ang dami po rin kwento o talinhaga tungkol sa kahalagahan ng salita ng Diyos. Dahil maraming pong first time, ano po? Yung pong isang ama ay nangulila sa kanyang anak. Yung kanyang bunsong anak na kinuha yung kanyang parte ng kayamanan at nabuhay siya ng hiwalay sa kanyang magulang. At inubos niya ito sa maling pamamaraan. Madaling naubos ang pera. Madaling maubos ang pera, ano po? Madaling maubos ang pera. At ganun po ang nangyari. At nang maubos ang pera, ang kanya pong pinasadlakan ay pagdurusa at kahirapan. At siya po ay napaalipin para po lamang siya ay may makain. Hanggang sa ramating ang puntong siya ay suko na. Pagod na. Wala nang magawa. At naalala niya ang kanyang ama. Ang sabi niya, babalik ako sa bahay ng aking ama. Sapagkat sa bahay ng aking ama, yung mga alipin, ang daming pagkain. Samantala ako dito ay kumakain ng pagkain ng baboy. Kaya sabi niya, ako'y babalik sa bahay ng aking ama. At sa puso niya, ang sasabihin niya sa aking ama, sa kanyang ama, Ama, ako'y nagkasala sa iyo at sa langit. Hindi na ako karapat-dapat tawaging anak. Gawin mo na lamang akong alipin. Pero malayo pa siya. Nakatanaw na siya ng kanyang ama na yung gate ay laging bukas. At nakatanaw lagi yung kanyang ama sa gate. Iniintay ang muling pagpasok ng kanyang anak. At sa hinaba-haba ng panahon, umuwi sa kanilang bahay. Yung anak na nabuhay na hiwalay sa magulang. At malayo pa siya, natatanaw na siya ng kanyang ama. At sinalubong ng ama yung kanyang anak. At ito'y naluluhod sa ama. At ang sabi niya, Ama, huwag mo na akong tawaging anak. Tawagin mo na lang akong alipin sapagkat ako'y nagkasala. Pero yung ama ay lumuluha at niyakap yung kanyang anak na matagal nang iniintay. At ang sabi niya, dalhan, suotan ng singsing, suotan ng sandalyas. Sapagkat itong aking anak na ito, dati ay patay na, ngayon ay muling nabuhay. Magkaroon ng malaking biging, magkaroon ng piyesta sa lugar na ito, timbidahin ng mga kapitbahay. Ipagdiwang natin ang araw na ito, ang aking anak, dati patay na, ngayon ay muling nabuhay. Kaya nagkaroon ng napakalaking celebration. Ganyan po ang puso ng Diyos. Ganyan po ang puso ng Ama. Nag-iintay siya sa iyo. Nag-iintay siya sa iyo. At laging bukas ang kanyang bisig upang ikaw ay kanyang tanggapin. Ngayon po, nagkakatakot po ang tao. Hindi lamang po sa Pilipinas. Buong mundo po ay nagkakatakot dahil po sa coronavirus. At ang epekto po ng coronavirus sa tao ay napaparalyze po ang tao. Natatakot po ang tao. Pero sa lugar na ito, napakaganda po ng epekto ng coronavirus. Madami pong dumalo sa gabi ito. Alam po ba ninyo na ito'y pamamaraan ng Diyos upang kayo lumapit sa Kanya? Kaya ito'y pinahintulutan niya upang ibalita sa inyo may pag-asa.
Kapag po tinanggap ninyo ang salita ng Diyos, yung pong coronavirus, baliwala po yun sa Diyos. Kapag ang coronavirus ang iyong kinatakutan, yun ang mangyayari sa iyo. Pero kapag Diyos ang iyong kinatakutan, praise God, yung lahat ng pangako ng Diyos sa iyo, yun ang mangyayari sa iyo. Naihalintulad po sa inahin ang presensya ng Diyos. Yung inahing manok na maraming sisiw, siya po, ang kanya pong mga sisiw ay nililimliman ng pakpak ng inahing manok. Ganyan po yung sinasabi sa Psalm 91. Tayo po ay may tinatawag na protective covering. Tayo po ay tatakpan ng makapangyarihang presensya ng Diyos. At yung pong protective covering na yon, praise God, hindi po tayo sasalutin. Hindi po darating sa ating buhay ang salot. Pero dahil nga po ang tao ay walang alam sa salita ng Diyos, kahit nga po matagal ng mananampalataya, ang inaasahan pa rin nilang tagapagligtas ay alcohol. Ang inaasahan pa rin nilang protective covering ay yung pantakip sa bunganga at sa bibig. Ang paniwala nila, ang kaligtasan nila ay nasa alcohol. Ang paniwala nila, ang kaligtasan nila ay yung mask. Ang ating pong kaligtasan, mayroong pangalan. Hindi po family rubbing alcohol. Ang pangalan ng ating tagapagligtas, Jesucristo, ang anak ng Diyos na buhay! Praise God! Tagapagligtas po siya. Hindi lamang po nung ating kaluluwa. Tagapagligtas po rin natin siya ron sa lahat ng salot. Walang salot na lalapit sa iyo. Yan po ang pangako ng Diyos sa atin. Kapag po ikaw ay may salita ng Diyos, yun ang ating protective cover. Yung pong Psalm 91 na pinakakabisa ko sa inyo, yun po ang inyong asikasuhin. Ang alcohol po ay nauubos, wala nang mabilis ang mercury. Pero yung pong Psalm 91, wala pong expiration. Ang bisa nito, palakas ng palakas, bawat umaga, laging bago, laging sariwa, ang katapatan ng salita ng Diyos. Hallelujah! Ang protective covering po natin ay ang salita ng Diyos. Naghahanap po ba kayo ng pinakang ligtas na lugar? The safest place in the planet Earth is the presence of God. Kaya nakakalungkot po kapag po ang church services ay nag-shut down. Samantalang ang lugar na ligtas ay ang presensya ng Diyos. Wala na pong ligtas na lugar. Sa ating panahon, ang ligtas na lugar ay alin? 2 o 3 na nagkakatipon sa aking pangalan. Ako'y nasa inyong kalagitnaan. Praise God! Ito po ang ligtas na lugar kung saan nagkakatipon ang mga mananampalataya. Mayroon pong blessing yung coming together. Mayroon pong pagpapala ang fellowshipping with one another. Mayroon pong blessing. Ano po ang mangyayari sa atin? We are protected. Protektado po tayo ng makapangyarihang pangalan ni Jesus. Ang pangako po sa atin, walang kasamaang mangyayari sa iyo. Ni anumang salot ay lalapit sa iyong tolda. Bakit? Sapagkat siya magbibiling sa kanyang manggel tungkol sa iyo. Hallelujah. Yun po ang protected covering natin. Yun po ang pag-asa natin. Ito na po yung panahon na sinasabi ng Biblia, ang sino mang tumawag sa pangalan ng Panginoon ay ilakas ng tuloy. Ang sino mang tumawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Maliligtas ang sino mang tumawag sa pangalan ng Panginoon. Praise God. Hindi po ba napakaganda na tayo magtiwala sa katapatan ng Diyos? Praise God. Kompletos ricados po ang salita ng Diyos. Ano po ba yung kompletos ricados? Wala nang kulang. Kumbaga sa sinigang, husto ang asin. Husto ang sangkap. Wala ka nang hahanapin pa. May sakit baga ang sino man sa inyo? Ang sabi ng Biblia.
Tatanungin ko po kayo, may sakit baga ang sino man sa inyo? Oh, wala po ba? Napakagaling ni nanay sumagot. Ulitin ko po, may sakit baga ang sino man sa inyo? Wala. Lahat ay magtindi. Dahil kung kayo may sakit, ang sabi ng Biblia, ipatawag ang matanda sa iglesia. Hindi po sa ititir. Ipatawag ang matanda sa iglesia. At ipanalangin ang may sakit. Bahiran siya ng langis. At kung siya'y nagkasala, siya'y ibabangon ng Panginoon at patatawarin. Kumpleto po ang salita ng Diyos. Kaya alam na alam ng Diyos, panghihinaan ka ng loob. Alam na alam ng Diyos, mahihintakutan ka. Kaya ang tao po nahihintakutan. Liton-lito po sila. Hindi po nila alam ang kanilang gagawin. Pero yung pong panawagan ni Jesus, buhay na buhay hanggang ngayon. Ang panawagan niya, lahat ng nangapapagal, lahat ng nangamumroblema, lahat ng nabibigatan, hali kayo sa akin. Panawagan po yun ni Jesus. Panawagan po yun ni Jesus. Ikaw na pagal na, ikaw na wala ng masulingan. Praise God. Naragdagan pa ng coronavirus. Lalo na. Kaya ikaw ay dinala ng Diyos nito. Kailangang marinig mo ito. Kailangang malaman mo ito. Kailangang tanggapin mo ito. Praise God. Kaya mapalad ka, ikaw ay narito. God wants to bless you. God wants to prosper you. Yung pong prosperity yung tinutukoy, naroon po yun sa salitang rest. Naroon po yun. Ang pinakadakila po nating gantimpala, ang Panginoon. Siya po yung pangunahing pangangailangan ng tao. At pag hindi po natin nasumpungan yung pangunahing pangangailangan iyon, kahit gaano pa po ang tagumpay nating makuha sa sanlibutan ito, kulang ka pa rin. Diskontento ka pa rin. Kailangan mo yung kapahingahan na si Jesus lamang ang makapagbibigay. He offers rest. He offers peace. Peace and rest. Kaya yung pong mensahe ng krus sa Kalbaryo, yun po ang ating kapahingahan. Ang kapahingahan po natin ay ang mensahe ng krus ni Kristo. The message of the cross is the rest that the Bible is talking about. Nang siya'y sumigaw sa krus ng Kalbaryo, nang malagutan ng kanyang hininga, ang sabi niya, it is finished. Yun po ang kapahingahan ng tao. Yung natapos na gawa ng ating Panginoong Hesus, yun po ang kapahingahang naialok ng Diyos ang kanyang kamatayan. Alam po ba niyo kung bakit doon ang nagdala po kay Jesus sa kamatayan? Yung sumpa na nasa tao. Ano po ba yung sumpa na nasa tao? Kasalanan, sakit, kahirapan. Yun po yung sumpa na nasa tao. At yun po ang nagdala kay Jesus sa pagkabayubay sa krus ng Kalbaryo. Yun po ang nagdala. Kaya po siya napako sa krus dahil sa kasalanan mo, dahil sa kasalanan ko, dahil sa karamdaman mo. Yung bunga po ng kasalanan, sakit, karamdaman, kamatayan, kahirapan, kakapusan. Yan po ang nasa atin. Dinala po ito ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Yung po ang nagdala kay Jesus sa krus, ang kasalanan ng tao, ang sakit at karamdaman ng tao, ang hilahin na nasa buhay ng tao. Hilahin. Yung pong kapighatian. Ano po ang sabi? He was wounded for our transgression. Siya'y nasugatan dahil sa ating pagsalangsang. Ano po ba yung pagsalangsang? Alam mo nang mali, ginagawang pa rin. Alam mo nang kasalanan, sinasadya mo pa rin. Ganyan po ang tao. Alam na niyang mali, ginagawa pa rin niya. At yun po ang dahilan ng kanyang kamatayan. He was wounded for our transgression. He was bruised for our iniquities. Siya'y nabugbog dahil sa ating kasamaan.
Yung bang dahilan? Siya'y nasugatan dahil sa ating pagsalangsang. Siya'y nabugbog dahil sa ating kasamaan. Yung parusa na nasa atin, kinuha niya. Tayo po ang dapat parusahan. Marapat po lamang sa atin yun. Dahil nga po tayo ay makasalanan. Pero ito po ang magandang balita. While we were yet sinners, Christ died for us. Nung tayo'y makasalanan pa, si Jesucristo'y namatay sa bawat isa sa atin. Makasalanan pa po tayo, namatay na siya para sa atin. Pero nang tanggapin natin siya bilang Panginoon at sariling tagapagligtas, hindi na po tayo makasalanan. Tayo po'y banal, tayo po'y matubig na. Hindi ka na po makasalanan. Ilan po sa inyo ang tumanggap kay Jesus bilang Panginoon at sariling tagapagligtas? Taas nga po ang kamay. Ang lahat ng nagtaas ng kamay, hindi ka na makasalanan. Ang lahat po ng nagtaas ng kamay, banal, matuwid. At yun po ang rest na iniaalok ni Jesus, yun po ang kapahingahan. Iniaalok ni Jesus sa lahat ng tao. Kung ikaw ay may sakit, yung kapahingahan na iaalok ni Jesus, magaling ka na. Yun po yung rest. The penalty of sin. Yung pong penalty ng kasalanan, bayad na. May nagbayad na ng ating mga kasalanan. Tayo'y tinubos na. Tayo mayroon ng we have peace with God. Mayroon na tayong kapayapaan sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesus. Praise God. Napakaganda po ng ating kalagayan. Ang mga nakay Jesucristo, maganda ang ating kinabukasan. Tayong lahat nasa kamay ng Diyos. Kaya wag po kayong matakot. Alam po ba niyo yung salitang fear not? 366 times binanggit sa Biblia. Ayon sa mga Bible scholar. 366 times. Ilan po bang araw ang isang taon? 365. Ano pong ibig sabihin? Araw-araw, sinasabi ng Diyos sa iyo, huwag kang matakot. Sabihin mo nga sa iyong kalapit, huwag kang matakot. Ang Diyos po ang nagsabi niyo. Ulit-ulitin mo, sabihin mo, huwag kang matakot. Hindi po galing sa Diyos. Kapag ikaw ay natatakot, hindi po yun galing sa Diyos. Mayroon po tayong tinanggap, hindi po espiritu ng pagkaalipin sa ikatatakot. Hindi po espiritu ng pagkatakot para tayo maging... Tingnan mo nga yung Romans chapter 8 verse 15. Sino pong may Biblia? Basahin mo nga tari. Wala ka sa dami. Pag tumayo kayo. Romans 8 verse 15. Sapagkat hindi ninyo muling tinanggap ang espiritu ng pagkaalipin sa ikatatakot. Datapot tinanggap ninyo ang espiritu ng pagkupkop na dahil dito'y sumisigaw tayo, Aba, Ama. Mapapansin po ninyo, yung pong espiritu ng pagkatakot, hindi po sa atin sa loob ng galing sa labas. Sa labas po nang galing ang espiritu ng pagkatakot. Saan labas? Sa mundo. Sa sanlibutan ito nang galing ang pagkatakot. Sa loob po natin may inilagay ang Diyos na espiritu. Ano pong espiritu ito? Espiritu ng pagkuprok. Spirit of adoption. Alam po ba niyo yung kayo inampon? Alam mo ba na ikaw at ako'y inampon? May umampon sa atin. Ang umampon sa atin, ang Diyos. Spirit of adoption. Kaya makatatawag na tayo sa Diyos ng Abba, Father. Sabihin mo nga, Abba! Ama! Abba, Father! Kaya hindi ko makalimutan yung kwento sa harap ng hukuman. Naroon yung kriminal, naroon yung ama nung pinatay ng kriminal. Nung ibabagsak, nung pupukpok niya yung gabel at hahatulan ng reclusion perpetual, lumapit yung ama nung pinatay na anak at ang sabi, pinatatawad na kita.
At ang aking apelyido ay binibigay ko na sa iyo, sa amin ka na umuwi, sapagkat yung aking anak ay namatay na, pinatay mo. Pero kahit pinatay mo siya, pinatatawad na kita, at ang aking pangalan ay ibibigay ko sa iyo, at sa amin ka na tumira. Yun po ang ginawa ng Diyos sa atin. Para po madaling maintindihan, yun po ang ginawa ng Diyos sa atin. Ginawa pa tayong, kinupkup tayo. Ibinigay pa ang kanyang apelyido at tayo ginawa pang tagapagmana. Palapakan nga po natin ang Panginoon. Hallelujah! Dapat po sa kriminal ay parusahan. Dapat po tayo parusahan. Dapat po tayo parusahan. Pero tayo po'y pinawalang sala. At tayo ginawa pang anak. At dahil tayo anak, ginawa pa tayong tagapagmana ng lahat ng mabubuting mga bagay. Praise God. Yun po ang ginawa ng Diyos sa atin. Yun po yung magandang balita. Yun po yung mabuting balita. Kaya po si Sister Cathy, hindi po napapagod na kayo ay puntahan sa inyong bahay. Linggo-linggo, umiikot po siya rito. Nag-iisa po siya. Pero hindi po siya napapagod at hindi po siya nagsasawa. Dahil alam niya, may tinanggap siya. Yung pong sinasabi ko sa inyo, may tinanggap ang bawat isa. Ano yun? Yung espiritu ng pagkupkup. Mayroon na po tayong Ama. Hindi lamang po rito sa lupa. Mayroon tayong Ama na nasa langit. We can call now God Abba Father. Makatatawag na tayo sa Diyos ng Ama. Tingnan po ninyo kung anong ibig sabihin nun. God is a relational God. Ang gusto ng Diyos ay relasyon. Ang gusto ng Diyos ay intimate relationship. Paano ito mangyayari? Sa pamamagitan ng isang tagapamagitan, ang kanyang pangalan, Hesus Kristo. Kapag si Hesus Kristo ay nasa iyo, you can call God Abba Father. Makatatawag ka na sa Diyos ng Aba, Ama. Praise God. Palakpakan natin. Romans chapter 8 verse 11. Ulitin mo. Romans chapter 8 verse 11. Basahin mo. Romans 8 verse 11. Ngunit kung ang Espiritu niya ang bumuhay na maguli kay Jesus ay tumira sa inyo, ang bumuhay na maguli kay Kristo Jesus sa mga patay ay magbibigay buhay naman sa inyong mga katawang may kamatayan, sa pamamagitan ng kanyang Espiritu na tumitira sa inyo. Ang Espiritu po ni Kristo na bumuhay sa mga patay, yun rin po ang Espiritu na nasa inyo. Kanino po nakatira? Sa akin. Sabihin mo nga, nakatira ang Espiritu ni Kristo sa aking katawan. Paano ka mabavirus? Paano ka masasalot ng coronavirus? Kung ang Espiritu ni Kristo na bumuhay sa Kanya sa mga patay ay nakatira sa inyo, sa palagay mo ba ay tatablang ka ng coronavirus? If you believe your body is the temple of the Holy Spirit, no demon can demonize you. Hindi ka kayang patayin ng mikrobyo. Mikrobyo lang yun ang nasa sa atin, Espiritu ni Kristo. Ang liit naman ang tingin natin sa Holy Spirit kung tayo matatakot sa coronavirus. Samantalang ang sabi ng Biblia, greater is He. Sino yung He? Jesus. Mas dakila si Jesus na nasa akin kaysa coronavirus na nasa mundo. Sabihin nga natin sa gabing ito, mas dakila si Jesus Kristo na nasa akin kaysa sa coronavirus na nasa labas. Nababalitaan pala ang natin, nanginginig na tayo. Nagtatago na ang mga Kristiyano. Ayaw nang makipagkamay. Pag umubo, corona yun. Hindi na makakamay. Pag nakakamay, bukas ng alkohol, halos maligo na ng alkohol. Ginawang tagapagligtas ang alkohol. Samantalang ating tagapagligtas, pinakamataas na pangalan. Ang lahat ng tuhod ay luluhod. Ang lahat ng dilay magsasaysay. Ang coronavirus kailangang lumuhod.
sa pangalan ni Jesus. Naniniwala po ba kayo? Ang coronavirus kailangang lumuhod. Kanino? Sa Panginoon ng mga Panginoon. Ang ating armas nasa ating bibig. Alam ba ninyo yun? Ang ating armas nasa ating bibig. Gamitin mo. Gamitin mo. Puksain mo ang coronavirus. Ay hindi. Ang tingin sa coronavirus ay isang napakalaking salot. Kaya hindi na lumabas ng bahay. Ayaw nang mag-church service. Dahil hindi niya alam ang salita ng Diyos. Hindi niya gamitin. Samantalang kapag ipinahayag mo ang salita ng Diyos, ang mga demonyo nagtatakbuhan. Sa kaligtasan, wala tayong gagawin kundi ipahayag lamang. Hindi yung gagawin mong mabuti. Ang kaligtasan po ay ganito. Kung ipapahayag ng iyong bibig, anong ipapahayag? Kung sasabihin mo na si Jesus ang iyong Panginoon, sasampalataya ka sa iyong puso na siya nabuhay sa mga patay. Ano mangyayari? Maliligtas ka by simply confessing that Jesus Christ is Lord and Savior. You will be saved. Ang kaligtasan po hindi lamang spiritual. Ililigtas ka rin sa salot ng coronavirus. Yun po ang faith. Sabihin mo at mangyayari. Sabihin mo nga, confession was made unto salvation. Mababago ba yun? Mapabubulaanan to yun. Sa pamamagitan ng pagpapahayag ng iyong bibig, ikaw ay maliligtas. Mapupunta ka sa langit, sasabihin mo lang. Gagaling ka, sasabihin mo lang. Magiging banal ka, sasabihin mo lang. Wala kang gagawin kundi sabihin at paniwalaan. Pinahihirap. Huwag nating pahirapin. Ito'y regalo na ibinibigay ng Diyos sa atin. Ito'y regalo na ibinibigay ng Diyos sa atin. Ang kanyang pangalan, Heso Kristo. Package po yun. Alam po ba yung package? Yung balikbayang box, naroon lahat. Ang kailangan mo, kumpleto. Si Jesus, walang kulang. Walang kakulangan. Kumpleto. Spirit, soul, and body. Pwede ba naman ililigtas ka pagkatapos mamamatay ka sa coronavirus? Sa impyerno nga, kaya kang iligtas sa coronavirus pa kaya? Kaya kang dalhin sa langit? Hindi ka kaya na proteksyonan. Hindi ka kayang ingatan. Pero He needs your cooperation. Kailangan niya ang iyong cooperation. Mayroon po tinatawag na God's part at mayroon pong man's part para po kayo magsalubong. Hindi po pwedeng God's part lang. Kailangan pong may man's part. Our part is to believe. Our part is to receive. Sabihin mo nga sa gabing ito, my part is to believe and to receive. How? Confess. Confess! Say! Salitain mo ang pinaniniwalaan mo. Ngayon din, isasama kita. Sino yun? Yung pong kriminal na nasa kanan niya, na nakapako sa krus, na makasalanan. Ang sabi niya, alalahanin mo ko pagdating mo sa paraiso. Nagbuka ng bibig, nagsabi. Sabihin mo sa kanya, dahil sa iyong mga latay, ako'y magaling. Yung may ketong, punong-puno ng ketong, ang sabi ng may ketong, kung ibig mo, ako'y malilinis. Ang sabi ni Jesus, ibig ko, luminis ka. Sabihin mo nga sa gabing ito, ibig ko, ako'y proteksyonan mo sa coronavirus. Ganun po ang gusto ng Diyos. Ganun po ang gusto ng Diyos. Mag-request ka. Magsabi ka, magsalita ka, sabihin mo sa Kanya ang iyong kailangan. Ano po ang inyong kailangan? Ano po? Pero po ba?
Hingin po natin sa Kanya. Gusto po ng Diyos tayo nang hihingi. Hindi po ako magbibigay. Ako rin po'y palahingi sa Diyos. Huwag po natin ikahiya na tayo maasa sa Diyos. Hindi po yun nakahihiya. Hindi po nakahihiyang umasa sa Diyos. In fact, ayaw ng tao, ayaw ng Diyos na tayo umasa sa kapwa-tao. Ang ibig ng Diyos, wala tayong aasahan, kundi siya. At yun po ang taong kanyang ipinagmamalaki. Ang sabi po niya sa mga taong iyon ay, bless, pinagpala. Mapalad ang tao na ang pag-asa ay ang Diyos. Mapalad ang tao na ang Diyos ang kanyang, ano ang yung pangalan? Ano ang yung kailangan? Kagalingan. Praise God. Hindi po na naluluma ang Diyos. Hindi rin siya tumatanda. Hindi siya mid. Ano po ba sa Tagalog yung mid? Hindi siya alamat. Siya totoo. Kaya ang kanyang pangalan ay I am. Nagpakilala kay Moses sa Diyos. Ang sabi niya, I am. Bakit kaya hindi I was? Bakit hindi I was? Bakit I am ang pangalan ng Diyos? Dahil He is a very present help. Present tense po. A very present help in times of calamity. A very present help in times of problem. A very present help in times of trouble. Ano ang problema mo ngayon? I am. Yun ang sabi ng Diyos niya kay Moses. May sakit ka ba? I am your healer. Kinakapos ka ba? I am your provider. Natatakot ka ba? I am your strength. Ako ang iyong kalakasan. Nalulungkot ka ba? I am. Ako ang iyong kaaliwan. Nababagabag ka ba? Ako ang iyong kapayapaan. Lahat po yan ay naka Jesus. Lahat po ng kailangan ng tao naka Jesus. Kaya ang kanyang pagpapakilala ay nung siya po ay tanungin ng mga alagad, ako nga. Nang sabihin niya ako nga, na-slate po sila. Dahil napapalaw po sa pangalan ng Jesus ang lahat ng kapangyarihan ng Diyos Ama. He is the radiant of God's glory. Siya ang sinag ng kaluwalhatian ng Diyos Ama. Siya ang alter ego ng Diyos. Ako at ang Ama ay isa. Jesus Christ represent God the Father. Nire-represent niya ang Diyos. Yung pong fullness ng Godhead na kay Jesus. Ibinigay kay Jesus ang fullness ng Godhead. Kaya bago siya umakyat sa langit, ang sabi niya, lahat ng kapangyarihan, lahat ng kapamahalaan sa langit at sa lupa at sa ilalim ng lupa, ipinagkaloob na sa akin ng Ama. Yun po ang sabi ni Jesus. Kaya kapag ang pangalan ni Jesus ay ginamit mo, kapag ang pangalan ni Jesus ay kinilala mo, praise God, nasa iyo ang fullness. Nasa iyo ang kapuspusan ng pangalan ni Jesus. Gamitin mo ito sa panahong ikaw ay may problema. Sa panahong ikaw ay nanghihina, gamitin mo ito. Praise God. Makikita mo. Makikita mo ang hinahanap mo sa pangalan ni Jesus. Masusumpungan mo ang kailangan. Kahit po ba'y nalulungkot, siyang iyong paaliwan. Kahit po ba'y pinapanawa ng pag-asa, siyang iyong pag-asa. Ang tawag po sa kanya ay the hope of glory. Sino yan? Si Jesus. Si Jesus. Kaya sa gabing ito, huwag po tayong papayag na tayo matakot. At huwag po tayong papayag na ang ating bahay ay pasukin ng coronavirus. Nasa atin po yun. If you believe, you will receive. Sabihin mo, I believe. I receive. Tonight. Tumayo po tayo lahat, tayo po magpo-communion. Atin po gagamitin ang kapangyarihan ng tipan. The power of the covenant. Ang tawag po rito ay yung pong banal na hapunan. Gagawin po natin.
bago po natin gawin ang banal na hapunan, sundan po ninyo ang panalangin ko, kayo po mga taga rito. Sabihin po natin, Heso Kristo. Ulit. Maging seryoso po tayo. Sabihin natin, Heso Kristo. Ako'y sumasampalataya na ikaw ay sinugo ng Diyos. Nagkatawang tao. Namatay. Subalit muling nabuhay. Lumalapit ako sa iyo. Patawarin mo ako sa aking nagawang kasalanan.